Anong tao dito? Sinong ate? Di ba Nisa? Alam ko din kung bibigay yung pera sa kanya lang. Kaya hindi po nagpapablog. Ayan, geng-geng po. Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Geng-geng. Mga kalingap. Hapon po ito Mapunta tayo doon sa kanila Banisa para kumustahin natin sila. Ano na bang lagay nila? Ano na bang kanilang posisyon ngayon sa buhay? Ay sana natalo ito. Salbahing babae. Binutasan ang gulong ko. Punta kami ngayon doon. Mangungumusta kami. Kumusta na ba sila? Maliliit ang mangga. Mukhang tahimik man. Tahimik yata dito. Nagala tayo mga gamit. Galing po yan sa team collaboration. Ito po. Oh. Sinong tao dito? Ha? Sinong ate? Siya? Di ba Nisa? Wala. Oh. Sino nang dyan? Sula na siya dito sa bahay nyo? Kailan pa? Kailan pa nag-alis si Banisa? Nung June 8 po ng gabi. June 8 ng gabi? Opo. Umalis na sila rito? Opo. Hindi na siya rito nakatira? Hindi na po. Ano yung sabi yung naghakot ng gamit ng June 8? Nagkakata po kasama po yung jowa niya. Hindi yan po nagsabi kung saan po pupunta. Hindi nagsabi? Hindi po. Ibig sabihin sumama na siya doon sa boyfriend niya? Opo. So, nasaan yung sila Daphne? Nagpunta po kay mama ngayon. Nag-ilog lang po. So, June 8 pa si Banisa nag-umalis. Opo. Simula nung pagkatapos ng vlog ni mama mo? Hindi pa po. Hindi pa? Kailan ko ba in-upload yung kay mama mo? Nag-ilang araw pa po bago umalis. Nag-ilang araw pa? Ay, pagkatapos nung upload ko sa kanya, Opo. nag-chat sa akin si Daphne. Alam niyo yun? Na nag-chat sa akin si Daphne na nagsisinungaling daw si ate niya. Ang alam po nag-chat pero hindi pa alam yung chat. Alam mo nag-chat? Pero yung chat po hindi. Yun ang sabi ni Daphne. Bakit daw pakikinggan si ate niya na nagsisinungaling? So anong plano niyo ngayon? Wala na pala si Banisa. Kayo na lang dito nakatira. Opo. Sino-sino kayo rito? Kaming tatlo lang po nila at Liza. Kayo ni Tibbs, saka si Daphne. Opo. Si Banisa sumama na doon sa boyfriend niya. Opo. So, ibig sabihin siya na ang kusang umalis dito. Opo. Wala na siyang gamit na siya? Wala po. Dala niya po lahat. Pati yung bigas na huling dala ng kalingap. Yung bigas na huling dala nila ni Birador, Opo. yun ang dala niya. Opo. Pati po yung electric pa niyang maliit. Dala niya po ang gamit niya. So, dinala na niya lahat. Opo. So, ibig sabihin sumama na siya sa boyfriend niya. Tuluyan na siya nag-asawa. Hindi na po siya umimik pag alis siya dito. Di na So, siya uminig. nag-ano lang po siya, alis lang. Nag-alis na isang kusa. So, paano to mga kalingap? Ano bang gagawin natin nito? At tumama na si Banisa doon sa kanyang boyfriend. Ano na pong magandang tulong na. So, ibig sabihin, ang mangyayari nito, kayo-kayo na lang ko. Kumusta pag-aaral nyo? Ayos lang po. Nag-enroll kayo? Opo. May mga uniform kayo? Meron po. Meron na. Ano ba mga huling usapan nila ni Banisa nung bago siya umalis? Wala po. Yun lang po yan sa nag-imik na. Hindi na nag-imik sa inyo? Hindi po. Hindi na kayo kinakausap? Kasi meron akong nalaman doon sa ate mo, bumagsak nga raw sa CNEC. Nag-text siya sa akin na hindi siya nakapasa. Ganoon pa man, kung pumasa siya at ganito rin naman ang kalalabasan, mag-aasawa siya, di ba wala na rin. Kasi ayaw na nga niya mag-aral. Kayo ba ay gusto mong aral? Opo. Gusto niyo mag-aral? Opo. Ha? Ha?
Kayong tatlo. Opo. So anong plano nyo sa buhay? Ngayong kayo na lang tatlo na iwan dito. Si papa nyo, nasaan na? Nasa Bulacan po. Nagpunta rito, di ba? Opo. Ayun ang pinagtaka ko kay Vanessa, bakit hindi niya sinabi na nandito papa mo? Papa nyo. Yung po, punta mo po dito na wala kami kasama po namin si Papa. Kaya sementeryo po kami. Sementeryo kayo. Opo. Bakit sino dinalaw nyo sementeryo? Yung pong lolo namin kasi po. Ay, yung namatay. Opo. Mga pala may namatay sa kanila. 40 days na po nung araw. 40 days. Tapos si Vanessa naiwan dito. Opo. Yung huling vlog namin. Opo. Wala kami. Oh. Hindi siya sumama sa inyo. Hindi po. Bakit di siya sumama? Anak din naman siya. Apo man din siya ng lolo. Opo. Oh, bagay. Si Vanessa lang nakakaalam niyan. So ganito na lang. Kung mayroon mag-i-sponsor sa inyo, dahil si Vanessa wala na eh. Hindi na natin alam kung anong plano niya sa buhay. Kasi nga sumama na siya tuluyan sa boyfriend niya. No? Opo. So anong gagawin? Ang gagawin natin yan eh. Kung mayroong patuloy na sponsoran kayo, tutulungan ko kayo. Kayong tatlo ni Tibbs. Sa tingin mo, hindi na yung babalik dito? Dala na ba lahat ng gamit niya? Opo. Wala nang naiwan? Wala na po. Wala na, pati bigas, dinala niya. Opo. Eh, di ba yung bigas na yun para sa inyo? Kinain nyo. Hindi po yung bigay pa ng kaberador, kinuha naman po yung pati nga po yung pera. Yung pera. Opo. Binigyan ko rin siyang pera, pero bagay ko, bahala na ka na kung paano ka mamigay sa mga kapatid mo. Dala niya rin yun? Hindi yan po kami biyabigyan nun. Ay, di kayo binibigyan? Simula noon? Hindi po. Hindi siya nabibigay? Simula, Hindi po, ang nagana lang po naman sa'yo na ang bibili po namin ng pagkain, pera lang po ni Papa. pera ng papa niyo. Opo. So, lahat ng pera na nakukuha niya sa vlog, solo niya. Opo, yung bibili lagi ng pinapagawa nila ate. Ayun ang pinag-aawayan nila ni Tibbs. Oh, kasi nga po, yung jowa niya kaya pakainin kami hindi. Ah. So, ang katotohanan, hindi siya nagbibigay pala sa inyo. Opo. Sa pilitan po, kahit mga po sa kuryente. Oo. Sa pilitan lang po yung mga ano kay ate. Kaya nag-away po din sila ni Mama. Kaya sila nag-away ng mama mo. Opo. Napanood mo yung vlog ni mama mo? Opo. Tama ba yung mama mo? Alin ba? Sino ba nagsinungaling? Si ate po. Yeah. Kaya na, yung pinapatag po namin yung vlog ni ate. Na ano po kami kasi yung unang vlog pa lang po nag-iiyak na po siya. Nagpapabiktim po siya sa vlog. Oo. Tapos binasa po kasi namin yung mga comment para po ano, nababash po si Mama. Nabas. Opo. Tapos, ang ginawa niya, parang pinotektahan niya lang yung sarili niya. Doon sa vlog namin. Hindi po, Portuguese po. Mali naman po yung kwento niya. Mali. Yung mga kwento niya. Opo. Nagtataka ako, bakit natuto na magsinungaling si Vanessa? Anong dahilan? Ayun, di ba pinahan namin, sabi namin, bakit pinagsagay ng ganun? Ha? Nag-ano po, bakit naging ganun si ate? Ano ba dahilan? Naluloko ba siya sa boyfriend niya? Hindi ko lang po alam. Bakit yung dumating yung punto na yung pala mga pera na binigay sa kanya na para panggastos sa inyo lahat yun, hindi pala kayo nakakatikim? Hindi po. Kaya po doon kayo gawi kasi po yung boyfriend niya kaya niyang bilhan kami hindi. Yun ang ginagastusan niya. Kasi po nandito po sila talaga, kumakain po sila dito. Tapos kami, ang pagkain namin, yung pera lang po talang galing kay Papa. So ibig sabihin, yung mga binibigay namin ng Kalinga kay Vanessa, boyfriend niya lang nakikinabang. Opo, silang dalawa lang po. Silang dalawa. Pagkasabi po dapat, dahil hindi siya sinungaling. Tapos dun, sabi din niya doon po sa vlog, wala din po si yung jowa niya. Na? Sabi po sa inyo, wala si yung jowa niya, kasama niya po. Wala daw. Diba? Nagsabi nga siya na ang jowa niya nasa Maynila. Opo. Wala, Totoo? wala po, nasa Taisan. Nasa Taisan ang kanyang boyfriend. Opo. Nandun siya nakasama. Yung mga times na binibigyan namin siya, yung mga binibigyan namin mga pera, ang nakikinabang sila dalawa lang. Opo. So hindi talaga kayo nakikinabang. So lumalabas na nagsisinungaling talaga pala si ate mo. Parang ganun. Opo. Tama? Pati yung bigas na binigay nila ni Berador dito huli, dinala niya pag alis niya. Nasa amin po talaga yun. Pinasok ko na po nga sa kwarto kasi po nasa kanya yung 1K na binigay ni Cabrador. Oh. Tapos, nung ano po, kinuha niya po yung bigas. Nilagay ko doon po sa bigasan. Tapos, binalik niya po sa sako. Nilagay niya po sa kwarto niya. Doon dyan siya bila. Opo. Tapos, nang mag-umalis na po siya, dala po nila yung lahat. Tinakot po yung boyfriend niya. So lumalabas, wala kayo natikman doon sa mga yung binigyan kayo ni Berador. Wala na iwan. Wala.
Yung 3,000 na binigay ko rin. Yung huling vlog. Sabi ko na sa'yo yan, kung bibigyan mo mga kapatid mo, hindi. Wala po. Hindi kayo nabigyan. Yung binigyan ko siya ng 5,000 para doon sa pag-aaral niya sa Bluefield. Doon po, naanib po, nag-iiyak nga po siya dahil daw po iniiyan po namin siya. Kasi po, di lang po ganun kalaki, di lang po din ganun kalaki yung, yung Bluefield na yun. Tapos di po siya doon mahagi. Di niya po kami binigyan doon kahit pang ulam lang. Doon sa binigay ng sponsor para sa pag-aaral niya sa Bluefield. Hindi, maraming beses na po nagbigay kayo, tapos hindi lang po siya namimigay. Marami. Sa lahat ng mga vlog na binibigyan ko si Vanessa, di kayo binibigyan. Hindi po. So, paano kayo nabubuhay sa mga panahon yon? Galing lang po kay Papang pera. Lahat ng bigay ng papa nyo, Opo. yun lang po ang pinanggagastos nyo. Opo. Bakit anong katotohanan at anong dahilan sa tuwing magpunta ko rito o maalis ka? Ano po kasi nakakano po yung mga sasalita ni ate para po nasiraan po yung mama ko sa papa. Pero yung yung pagpunta niya po ditong Bagong Ligo ako, nagtakas lang po talaga ako nun. Kasi po iba na po yung sabi ni ate. Maling-mali naman po. Sabi ko ba nagkakameron siyang pera dahil kasi nung alingan niya lang. Sabi, kaya umalis na po ako nun. Tapos alam ko din po yung bibigay niya pera sa kanya lang. Kaya po nagpapablog. Nagbibigay ako pera, hindi para sa akin lang, para sa kanya lang. Binibigay ko si 3 kayo magkapatid. 4 kayo magkapatid. Siyempre, binibigyan namin isang tulong dahil gusto namin kayo lahat makakain ng maayos. Pero ang katotohanan pala, hindi siya namimigay. Hindi po. Sinusulod niya lahat ng pera. Opo. So ngayon, milinaw na ang lahat na si Vanessa pala hindi talaga nagtulong sa inyo. Hindi po. Tapos po yung mga sabi, po kami sa mga comment na si ate daw po nagsakripisyo sa amin noon. Tapos, Sagutin mo yun. Sige, sagutin mo yun. hindi po yung totoo kasi po kaya naman po namin yung sa sarili namin. Kahit nga po pagluto, hindi po, ako pa po nagluluto. Kaya naiyak po yun sa Atlisa kasi nag-usap sila sa barangay kasi kahit tungkol sa pagluto, sinusumbatan niya kami. Siya daw po nag-intindi sa amin. Kami naman po nag-intindi sa amin simula't simula. Tapos malaki naman po kami na iniwan kayo ni mama at papa. Tapos kahit po dati pa yung suporta naman po kami ni papa. Kahit yung pagpunta po ng vlogger, may ano po kami nandiyan si papa. Tapos at mo kayo na siya na doon nag-alaga sa amin. Nagtataka ako sa tuwing nagbablog ko sa inyo, kung hindi ka aalis, hindi ka nagsasalita. Anong dahilan? Wala po. Hindi, sabihin mo katotohanan kung bakit hindi ka nagsasalita. Gayong meron ka bang iniilagan? Siyempre kasi po yung mga sasabi po natin, hirap pong sabayin kasi nungalingan naman sasabi niya. Kasi nangalingan mo sinasabi ng ate mo. Tapos plastic po kami pag nasa vlog. Ha? Plastic po kami magkakapatid pag nasa vlog. Plastic kayo? Opo. Kayo sa vlog? Opo, pagkatapos ng vlog, walang din galit niya sa ate. Pag umalis kami, galit na siya. Tapos yung pagpupunta po, alam ko pa kasi po pag pupunta ka, nag-chat ka po kay ate, kaya po, pagpupunta ka po, sakto umaalis na yung jowa niya. Kaya sabi ko, Kasi pag pumupunta ako rito, nagtitiks ako. opo, kaya sakto nang paka-almusal po ng jowa niya, sa almusal nilang dalawa, umaalis na po yung jowa niya. So matagal na pala dito yung jowa niya. Opo. Matagal na dito naka-stay. Okay, Kasi ang ginagawa ko kasi, before ako pupunta dito sa inyo, nagtitiks muna ako kay Vanessa. Gangan po yung sakto papunta po nila ako kaberador kasi alam ko po hindi talaga nag-chat. Sakto din po akaalis lang. Boyfriend niya. Opo. Matagal na pala. Tagal na ba yan? Boyfriend ni Vanessa? Opo. Sabi ko, nahihinayan po ako, sabi ko, ano kung klase kaya po kung naabutan niyo yung jowa niya. Hindi namin po kailangan magsalita kung naabutan niya. Kaya ako ngayon hindi nagtitik sa kanya na pupunta rito dahil gusto kong alamin at maabutan yung boyfriend niya. Pero wala na pala. Kasi siya na po talaga yung pumupunta ng mga nakaraan. Ha? Siya na po yung pumupunta ng mga nakaraan. Siya na pupunta na sa boyfriend niya. Buntis na ba si Vanessa? Iba po. Hindi pa naman. Ano naging dahilan at naging napamahal na siya ng gusto doon sa lalaki? Hindi ko lang po alam. Matagal na ba sila nagsama dito sa bahay niya? Mga October po. What? October pa? Last year? Pang December pa. Opo, October. Ang Kasi tagal. October po yung pesta ng punta na po yun dito. Yung pesta po kasi dito, nandito na po yun nagsimula. Yung pista. Opo, nagtaka po kasi sabi ko, wala naman pinapunta ang ibang laki dito si Ate. Sabi ko, baka jowa yun. Tapos nang makalipas na pong ilang araw, nagtutuloy na po siya dyan. Yung lalaki lang. Yung Nandito na. dalawa.
Opo. Nagtatagal, nagtitigil na dito. Opo. So hindi kayo natatakot na nandito? Hindi, kaya nga po inaaway namin sa ate kasi nga po sabi namin, babae po kami, tapos may susi pa po yung jowa niya. Yun ang masakit. Yun ang hindi ko gusto. Yung nalaman ko na may susi yung boyfriend nyo doon sa kwarto nyo. Tapos kaya po yung pala yung pinakalaki yung kwarto namin. Oo. Kasi pagdating niya din po nakalak. Kasi po, may susi po yung lalaki. So matagal na si Balisa na nagbabalat kayo pala. Nagkukunwari. Opo. Sa dami ng tinulong namin, siyempre iniisip namin lagi kayo dahil gusto namin kayo makakain ng maayos. Yung pala mga binibigay niya, sinusulod niya. Sinusulod niya o namimigay siya sa inyo? Hindi po. Hindi talaga. Nagbibigay siya po siya minsan kapag nga po ako nagsasalita. Siyempre po, sabi namin, hindi lang po yung para sa kanya. Saka lang po siya namimigay kapag nakailang beses na ako, galit pa po siya. Kaya minsan po, hindi po na kami humihingi kasi nga po galit pa siya pag bumibigay. Galit siya pag hinihingian niyo. Opo. So, malinaw na mga kalinga. Kasi, hindi kasi magiging kwento ito kung walang kailangan natin makausap din. Ito talaga mga kalingap. Ito si Aiza mga kalingap. Lumalayo talaga to. Sa tuwing nagbablog kami dito ni Vanessa, siya ay umaalis. Kaya nagtataka ako. Ngayon nalilinawan na ako kung bakit siya umaalis. Dahil na hindi niya gusto yung mga pinagagawa ng kanyang ate at ayaw niya na magiging sinungaling ka. Plastic mo daw sila kung Nagpa-plastikan. Plastic sila kung kaya nga siya umaalis dahil hindi nagustuhan yung ginagawa ng ate niya. Oo. Kasi kung andyan sila, parang nag-plastic lang sila. Oo. Nagkikipag-plastikan lang. Oo. Ganon, parang ganon. Ito ba sabi niya? Plastic daw kung... Oo. May mga notebook na kayo? Meron po. Meron na kayo? Opo, binigyan po kay Papa Mambili. Namili na kayo? Opo. Nakabili na kayo? Oo. Hindi na nga kami. Meron akong dala dito. Yan o. Yan. Notebook yan. Para sa'yo. Tatlo ito. Ito. Kay Tom. At saka kay Daphne. Ayan. Totoo pala yung mga sinabi ni mama mo. Nagkwento kasi si mama mo. Hindi naman talaga basta si mama mo nakakausap namin. Yung time lang yun nung galing kami dito na wala kayo. Lahat pala yung totoo yung sinabi ni mama mo. Opo, nangigila daw po kasi si ate nung galing sila sa barangay kasi daw po si ate. Minumura-mura na daw po ni ate si mama. Kaya po nag-chat na daw po ata kay Dr. Love. Si mama mo nag-chat sa akin. Kaya nagulat si ate mo nung dumating ako rito. Sabi, bakit kayo umabot sa ganon? Bakit kailangan mong kasuhan yung nanay mo sa barangay? Di ko din po nga po alam yun kung bakit kinusulan si mama sa barangay. Kasi po yung tayo din po yun, di din po ako umiimik lang nun. Kasi po naano po ako dun po sa bayan ng lola ko, tapos di po ako bumalik dito. Nag-aaway na po pala silang dalawa nun. Away na silang dalawa. Tapos ginawa na po pala ni ng kwento si mama na sinaktan daw po siya ni mama. Kaya, So anong status nila ngayon? Magkaaway pa ba sila? O di po sila nag-iimikan niya yan. hindi sila nag-iimikan? Mama mo? Hindi po. Hindi siya nagpunta kay mama mo? Hindi po. Ibig sabihin, tuloy pa yung kaso? Hindi po, di naman po daw si Ate Soy po nang pupunta sa DSWD. Oo. Hindi nga raw nagsipot. Pero sa salita talaga, mula pa noon, hindi talaga nagbibigay si ate niyo kapag binablog. Kung halimbawa may tulad ng nagbibigay si Dr. Love ng 5,000, 3,000, Hindi po. hindi kayo binibigyan. Akala ko kasi kaya ganun dahil nga 4 kayong gumagastos ng pera, hindi pala. Kaya po sabi ko dun kay Atlaysa kapag umalis na po kayo, sabi ko, papera naman si ate, sigurado galaan naman. Kaya po pag may pera siya, para po siya kan sa inuman. Hindi inom siya, hindi pala para sa inyo. Hindi po. Hindi naman kasi din namin alam yun eh. Kaya nga gusto ko din talaga kayong makausap. Kaya yung pagpunta namin dito, gusto ko rin talaga kayong tatlo makausap. Si Daphne, ikaw at si Tom. Kasi nga, yun nga, yung nangyari. Kasi nagugulat lang ako dun sa nangyari nung pumunta kami kasi wala akong alam. Napanood naman, yun naman siguro yung yung vlog namin na yun, na sinabihan ko siya na nasira yung kayong magkapatid ng dahil lang sa isang dahilan, dahil sa isang boyfriend nga. Kasi wala kaming alam, talagang wala, kasi akala ko ayos kayo. Lagi ko kayong pinagmalaki sa vlog kasi nga ang alam ko ayos kayo. Ang ganda ng yung magkapatid. Kahit wala kayong magulang na nag-asikaso, nagpatuloy kayo sa pag-aaral. Pero hindi pala okay yung nyo dito. Pero nitong bago lang, pero noon naman hindi naman gano'n si Vanessa. O noon pa talaga siya hindi namimigay sa inyo. Noon po, bigay-bigay pa po siya. Tapos yung inong po, sila lang po talagang kumakain.
Mabili po siya ng almusalan sa kanya lang. Yung Yung pagkain, nagka-boyfriend lang siya. sila ang dalawa boyfriend niya kumakain lang. Opo. Paano kayo nanonood na lang? Nagluluto po kami sa amin lang. So, dalawang luto kayo rito. Kaya pala malakas kayo sa kalan. Opo, kasi kami din po talaga siya bibigay. Tapos, siyempre po, nakabukod na nga po yung bigay sa inyo, tapos hihingi pa kami. Binukod niya na nga po. Nagbukod na siya kusa. Opo. Yung mga binibigay po ng lalo. Binibigay ng kalinga. Binubukod niya. Binigay mo din pong pera, bumili siyang bigas, nasa, nilang kwarto. Nasa kwarto nila. So, ibig sabihin, ang tagal na niyang ginagawa itong ganito na sa tuwing bibili siya, silang dalawa ng boyfriend niya lang ang makikinabang. Opo. Kung hindi naman po ibang pera, nandun siya tumakain sa bahay ng lalaki. Kung meron sila ibang pera. Opo. Ano bang trabaho ng lalaki? May trabaho na ba yun? Wala pa po. Oh, bakit yun ang pinili niya? Na dapat mag-aral siya, pinili niya yung lalaki. Akala niya ganun-ganun na lang. Hindi naman sa nakialam ako sa'yo, Vanessa, sinabi ko sa'yo ang pag-aasawa. Hindi basta lang. Kasi paano kung magkaroon ka ng anak? Walang trabaho eh. Sabi niya kay Dr. Love, hindi na siya mag-aral, kaya magtatrabaho. Ibig sabihin siya magbuhay ng lalaki. Magtatrabaho na lang daw siya. Kasi wala man palang trabaho yung lalaki. Dun, matalino si Vanessa pero sa desisyon niya yan, kahit sabihin man na ako ni Vanessa na nakikialam ako, lumali yun. Ang boyfriend nandyan lang, ang pag-aaral at lalo na may magasto sana sa kanya na mag-aaral siya. Dapat pinili mo na niyang mag-aaral, hindi yung sumama sa lalaki. Kasi siya lang din mahirapan na tulad niyan, wala naman palang trabaho yung lalaki. Ibig sabihin siya magtrabaho, paano kung magkaanak? Siya pa din. Mali yung desisyon na yun. Para sa akin, bilang So, wala nang natirang damit si Melissa dito. wala, sinilip ko nga eh. Sinilip mo yung kwarto. Kasi alam ko nung nandito, last na punta natin, sinilip yung kwarto niya, nakabagbag na. Nandun yung mga damit niya, nakaano sa simento ngayon. Nakaano na. Sinilip ko pagdating. So, kusa na lang siyang umalis dito. Tinanong din po ni mama yung kapatid nung jowa natin, wala din daw po sa kanila, nagsama na po ato sa ibang lugar. So, parang nagtana ng kinalabasan. Bukod sila. Ay, wala pala sa magulang. Wala daw doon sa magulang. So, ibig sabihin, may pera sila. May naipon talaga si Vanessa sa mga vlog namin. Hindi po ata. Oo, kasi Kasi ang dami yung binigay ko, di ba? Siya ba'y nagpapasok doon sa, sa Bluefield nung araw? Yung binigyan namin siya ng Opo. nagpapasok siya. Opo. Yung time na nga po yun, nandito po palagi yung jowa niya nun. Anong mga time na yun? Nandito na yung jowa niya. Palagi po talaga nandito. Kasi nga po, sagot niya sa amin, daw po, service niya lang daw po. Kasi malayo daw po ang yung Bluefield. Service na yung boyfriend niya. Bakit? Anong service? Ba't naging service? May motor? Service pero Opo. dito nakatira. Opo, sabi ko pwede lang po siyang sunduin dito pag umaga kasi taisan lang naman po. Oo, pero dito na nakatira din. Yung po pinagawa namin. Yun ang pinag-aawayan niya madalas. Na hindi niyo nagustuhan yung pagdadala niya ng lalaki dito. Totoo ba yun sinasabi niya na pinasok na naman daw siya? So, di po talaga kami naniniwala kasi po ano po maganda yung bahay. Sabi kami nga po hindi pinapasok tapos siya papasukin. Kasi ang sabi niya pinasok na naman daw siya. Kaya niya pinapatulog dito yung boyfriend niya. Totoo ba yun? Hindi po, kailan lang po yung sinabi niyang pinasok siya dito. Ha? Tapos andito lang, tapos di lang po narinig na at least yung Andito kayo, di ba? Noong mga panahon na yun. sila at least po. Nandun po ako sa kabila. Oh, yung mga kapatid mo nandito noong mga panahon na yun. Na sinasabi niya pinapasok siya. Tapos sigaw naman daw po siya. Dito naman po siya narinig daw na at least. Pinasok siya rito. Paano siya pinasok na napakaganda ng bahay niyo ngayon nakabakal na? Sabi po namin, baka yung pumasok sa kanya, baka may susi din naman. Baka boyfriend niya rin yun. Kasi may... O baka barkada niya. Kasi Di na po, wala naman po sabi ko nga po sa kanya, walang maniniwala sa kanya. Walang maniniwala. Sa gandang bahay na to. O sabi nga, kahit sino patanungin mo rito, walang maniwala na papasukin siya ng lalaki dito. So ibig sabihin, gumagawa na naman siya ng kwento. Dahil sa vlog. Sabi ko nga po, di daw po sa kanya naniniwala si mama. Kahit ako, hindi mo ako naniniwala. Kahit si Kuya Bal siguro, baka narinig na yun, baka galit si Kuya Bal pa sa kanya. Kasi pinaganda ni Kuya Bal yung bahay nyo, nilagyan ng kandado, bakit mayroon pa papasok na lalaki? Posible or imposible? Imposible po. Imposible. Mangyayari nito, maiwan kayo sa akin, mag-aantay tayo kung sino mag-i-sponsor sa inyo. Hindi ko rin naman kayo pwedeng iwanan. Kasi kayo nga ang apat ang binablog ko. Ang problema, nabuang na si ate mo. Hindi pa naman nabuang kayong tatlo. Apat kayo yung binablog ko, ang nabuang isa lang naman. So kayo desidido kayo mag-aral. So sana makakuha tayo ng sponsor na
tulungan kayo, tatlo, si Daphne. Gastos araw-araw. Si Daphne baka ito ay baka sa akin na siya. Okay lang sa inyo? Baka sa akin na siya kasi merong magtutulong kay Daphne. Sabihin mo kay mama mo yan. Si Papa po, hindi papayag. Ay, baka hindi papayag kay papa mo. Pero babe, ako ng Pwede cargo naman na. sila magsama-sama. Oo, pa rin. cargo lang. Ay, doon baga bahay ko. Alam mo bahay ko? Oh, alam mo bahay ko? O, doon na siya magkain. Doon na kayo magkain sa bahay ko. Pero sige, meron kasing pinapipili kasi ako. Pero nakikiusap din ako doon sa mga sponsor na tulungan kayo tatlo. Si Daphne, merong mag-i-sponsor talaga. Papalit doon sa pisto ni Vanessa. Si Vanessa, kalimutan na natin. O kayo, tutulungan pa rin. Hindi naman kayo pwede si Daphne lang. Tatlo pa rin kayo tutulungan. Anong sabihin ni Papa niyo? Hindi magpayag yun? Ano parang? So sige, mag-uusap na lang kami dyan. Yun nga, basta mayroon lang magtulong kay Daphne. Si Mama Annalyn Rolinson. So magpasalamat kayo kay Mama Annalyn. Malay mo, tatlo kayo isi-sponsor ni Mama Annalyn Rolinson. Maraming salamat po kay Ma'am Annalyn Rolinson sa kung i-sponsoran pa po. Wala namang problema. Matatalino kayo, kaya nyo pumasa. Pero nagtaka ko sa kapatid nyo. Matalino pero hindi pumasa sa senise. Ibig sabihin nabaliw na sa lalaki. Di ba matatalino kayo? Si Daphne matalino. Ikaw matalino kayo ba? Sakto lang. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero nandyan naman papa nyo. Kung ngayon ay nanaisin at inyong pahintulutan, nandun pa rin ang tulong. Pero sana mayroon pa papasok na tulong sa inyong tatlo. At nalungkot ako dito sa nalaman ko ngayon na sinusulong pala lahat ni Vanessa. Yung lahat ng biyaya na nakukuha niya mula sa Kalinga. Yun. Kung totoo totoo ba talaga? Totoo ba yun na sinusulo niya? Opo, di mo nakakabagi dun. Ha? Nakakabili ako siya kahit anong gusto nila, samantalang kami wala. Talagang totoo na siya lang at kayo wala. Kung ang gamit yung mga sapatos na nakakabili siya, tapos kami hindi. Namimili kayo siya. Po, sige lang, lagay po dyan may order. Marami siyang order. Tapos kayo, Ako. kasama kayo sa vlog eh. Simula noon na pinabahayan kayo ni Kuya Bal, hindi siya lang. Tatlo kayo magkapatid dito, apat kayo. Sabi nga po, di ba, magpasalamat na lang daw po kami dahil po nabigyan kami yung bahay. Oo. At least daw po may napakinabangan kami kahit di daw po yung pera. So nagpasalamat sa papa nyo. So, nagsabi po sa amin si Papa kasi sabi po namin, sabi ni Papa po, hayaan na lang daw po namin mga sasabi ni ate. Wala daw po yung magagawa kasi daw po nasa kanya na yun kasi nagsisinungaling daw po si ate. So basta kung magtutulong sa inyo at mayroong magpapaabot sa inyong tatlo, pero lagi kayo magkita dito. Si ate nyo wala na rito eh. So kayo na lang nandito. Isa na rin naman sila ng school, tatlo silang O kaya nga, Sa isang school na lang. isang school na lang. Si Daphne doon na Sa din. mga butihing sponsor, sa gustong tumulong po sa kanila, sana po sila po ay matulungan. Yun, nalalaman na natin lahat ng kwento dito sa bubuhay nila na sinabi nila na halos hindi nga talagang hindi nagbibigay si Vanessa sa inyo, Hindi po. sinusulo niya yung biyaya na nakukuha niya. Opo. Simula nung itinayo itong bahay na ito, natulungan kay ni Kuya Bal, siya lang ang tanging nakikinabang Opo. doon sa mga tulong. Hindi ito paninira. Naninira ka ba? Hindi po. Sinisiraan mo ba si ate mo? Hindi po. Nagsasabi ka ng totoo. Gusto ko lang din namin kasi baka sabihin ng mga audience, sasabihin na sinisiraan mo si ate mo. Kaya gusto kong malaman, yung sinisiraan mo ba si ate mo, nagsasabi ka ng totoo. Sabi lang po akong totoo. Ayun. So, malinaw lang po mga kalingap. Nililinaw ko lang po mga kalingap. Kasi si Vanessa talaga since October parang dito na yung boyfriend niya, pumupunta na rito. Ang kamalian ko lang kasi nagtitiks ako sa kanya bago pumunta rito. Itong huli gusto ko talagang alamin, kaya lang hindi ko na maabutan. Kasi yung huli kong vlog sa kanya, gusto ko alamin nandito yung lalaki, pero wala. Hindi na po yung time na yun kasi siya na po talagang pupunta doon. Siya na ang pumupunta doon. Opo. Kumbaga uminit na yun. Kaya ang ginagawa nila, hindi na niya pinapunta rito yung lalaki. Umiinit na yung na yung sitwasyon kasi nag-aaway na sila ni mama mo. So ganun. Nakapagpariban nga siya ng buhok eh. No. Hindi man yung, di ba? Hindi man yung ganun yung buhok ni Opo. Vanessa. Kaya galing po yung sa kanila. Nakasirit na yung buhok, no? Yung nagbibigay tayo ng 5,000. Yung pagbalik natin dito, napansin ko yung buhok niya. Yung graduation niya. Graduation siya. Bago mag-graduation. Nagbigay, marami nagpamanibugay sa kanya. Hindi kayo nakatingin. Hindi po. Kaya pala, malakas ang loob niya kahit gabi na. Kasi, Nakita ko po kasi yung nalagyan po nun. Manibukay na yun. Nakita ko po yung nalagyan. Kaya sabi ko po, may pera siya. May pera siya. Nagpira naman talaga yun. Pera siya. Tapos yung pagpunta din po namin sa bahay ni Ate Biancy, may binigyan din po siya dun. Binigyan ko siya doon. Binigyan ko pa siya ng extra. Tapos binigyan din po siya dun ni Kuya Bal. Binigyan din siya ni Kuya Bal. So marami siya nakuha ng time na yun. Binigyan kayo nun. Hindi po.
Hindi kayo binigyan. Sarili Kawawa. lang po yun. So, ganun. Sige. Okay. Salamat, Aisa. Ha? Ito, budget nyo 3. So, itong pera na ibibigay ko sa inyo, pahinginabangan nyo na to. Ito. Hati-hati Mula na sa, lang nila. mula sa aking channel, pagkain nyo yan. Ha? Salamat po, Dr. Love. Oo. So, totoo lang kayo nakahawak ng pera nyo ngayon. Sa tuwing magbablog ako sa inyo, Ano po ba, ano po kaming gasol ano po yung laman niyo? wala kayong gasol. Pati dito. Para hindi kayo mahirapan sa Oo. ulo. Aso. At least meron kayong budget ng papa nyo na natutulungan ko kayo. So, malaking bagay din sa inyo. May bigas pa kayo? Kung lahat ng ano ngayon, lahat ng tulong sa inyo na diretso, kayong 3 magkapatid. Out na sa Benisa dito. Kasi sa nalalaman ko ngayon, marami siyang discrepancy dun sa kanya mga sinasabi. At nagiging totoo lahat dito yung mga sinasabi ng mama mo. So sige, salamat. Thank you so much sa inyo. Magpasalamat siya kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob, kay Ate Edna, at kay Ma'am Jack. Maraming salamat po sa Kuya Bal at Edna. Kuya Rob, tas kay, ano pa. Maraming salamat po Dr. Love at Miss Love. Maraming salamat po sa lahat. So, so hindi ka nagulat ngayon na ikaw na in-interview ko. Kasi ikaw ang gusto ko interview noon. Kasi mailap ka eh. Hindi po pipilit niya po kung time ni Coverador. Tapos niloloko niya nga po, bibigyan niya daw po ng pera. Magsabi lang daw po kung totoo. Kaya lang pumaan talaga po yung tingin sa akin ni ate yung sama ko. Kaya hindi po ako nakakasalita. Hindi kayo magsalita. Nandun na po ako sa may pinto, di po ako umiimik. Kasi masama po yung tingin sa akin ate. Kapag nagsalita po ako. Pag nagsalita kayo. Okay. So naging nagger na siya. Tapos kinausap nga po kami dito ng Coverador, hindi po ako sumasalita. Kinausap ka ni Virador. Inupira ka pera para magsalita. Nagingiti lang naman po kasi nga po, dahil nakakita niya po sa ate. Sabi ko baka sakta na naman po ako pag alis ng mga vlog. Nananakit siya. Ako nga po lagi yung bunteriya. Ikaw po lagi Kasi daw buntal po, ka. baka daw po ako daw yung biglang, baka isip niya baka po magsabi ako sa vlog. So ngayon lang naman namin nalaman to. Dahil ngayon, ikaw nabuta namin dito. Kahit pumalit ng bagay na sinasaktan pa ako ni ate. Yung Kahit maliit na bagay. Pwede naman po minsan po patol kasi sabi niyo wala pa, pasensyahan na lang nga daw po si ate. yung dalawa, sinasaktan din? Yung dalawa Hindi mo kapatid? Ikaw lang? Opo. Pero bayan din po si Ate sa kami dalawa pong lagi na ano. Dahil kayo magkasagutan. Opo. Sige. Salamat ha. Wala nga daw silang bigas. Wala na kang bigas? Okay. May pera na kayo. Sige na, bili ka ng gas at bigas. Sige na. Salamat. May notebook na kayo. May notebook. Sige, salamat. Ha? Opo, Dr. Love. Sige. Thank you. Uwi na kami, Liza. Sige po, salamat. Oo. Tapos ingat kayo palagi at basta tuloy lang, mag-aral kayo ng mabuti. Yung dalawa nandun yung Wala mama si mo. ate. Uwi din nyo maya. Sige na. Bumili kayo bigas, saka bumili kayo gasol. Sige Kahit na. wala si ate Para mo, sunod, tuloy kayo, ha? Dala na Sige po isang bigas din. Balik-balik lang kami dito. Sige, ingat kayo ha. Bantayan nyo yung bahay nyo. Baka pasukin si ate nyo. Ha? Baka pasukin na naman si ate nyo. Grabe kumakit. Ganda to bata na to mga kalinga po. Sa mga sponsor. Mailap siya sa akin. Grabing gate na to, mapapasok pa yan. Nagtataka nga ako eh. Yan tibay-tibay ng gate na ito. Napakatibay na yung gate na ito. Sinasabi ni Vanessa na pinapasok pa siya. Di ba? Eh samantalang ito mga kapatid niya, hindi niya alam kung pinasok siya na. Siya lang talaga si Vanessa talaga. Pasaway din minsan. Ano? So thank you so much po, Sir Lady, Manaylis, Ma'am Annalyn Rolinson, Manaylis, Ana from Japan, Mamping Provido, Mamping Lee. So ano masasabi mo, Mrs. Love? Masasabi ko, ngayon ko lang nalaman na sinulo-solo lang pala niya yung mga binibigay pera. Ang alam ko kasi kasama yung mga kapatid niya. Kawawa talaga pala. Bugbog salada pala to si Aisa. Hindi ko akalain na may ganong ugali pala si Vanessa. Ngayon, sumama na siya tuluyan doon sa lalaki. Eh, ngayon, sumama siya Plano doon talaga sa... sa plano. Bumagsak na rin pati si Vanessa, mga kalingap doon sa CNEC, di pumasa. So, salamat po ng marami sa mga sponsor sa Solid Agency, community. Thank you so much po sa collaboration sa grupo nila Tintin Uragon. Bye-bye! Ano? May pera kayo? Tara, doon tayo tindahan. O, Mrs. Love, ipamilay mo itong mga bata sa tindahan, no? O, dito tayo sa tindahan. O, sumama kayo. Ayan, ang dami kong mga anak. Habang patagal ng patagal,
Dumami ang anak ko dito sa Mangkamagong. Yan o. Oh. Anong sabihin nyo? Bibigyan ko kayo eh. Siyempre magpasalamat, sabihin nyo. Sabay-sabay. Yan, sige na. Punta kayo kay Mrs. Love, sumama kayo doon. At bumili kayo. Yan, si Mrs. Love po ang inyong boss. 1,000 yan. Hiram ka muna kay DB pag kulang. Thank you so much po sa ating mga sponsors talaga. Itzy Sakalam, Edo Bianse Maratonos Beka Foodie, Ian B International, kay Ma'am, si Ma'am ano, tawag nito, Ann Abdul Karim, Ann Mando, Edo Bianse Forever, Friends Forever, Team Brocade, SM Beatrice Marias, salamat po, Chini, Janet, Sinampan, Ma'am Nika Pagado ng Team Banig 5.0. Ma'am Nika Pagado. Sila ni ano, sa lahat ng Sakalam. Sa lahat po ng sponsors po, sa lahat ng mga grupo at mga GC, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo walang sawang suporta at pagtulong po sa EDC community. Thank you so much po. Sir Winnie, thank you so much din po. Sir Rinald Pao and family, thank you so much po. Sa lahat po na sponsor po, wala pong naiwan. Kahit maski isa, wala pong naiwan. Maraming salamat po. Di ko lang po kayo mabanggit dahil ang dami niyo po. Maraming salamat po. Salamat po. Sige na, boss, okay na ba kayo? Very good. Yan. Support natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Blas, ganoon din po kay Kalinga Prab at Ma'am Jack Tapia Matubang. Lahat po ng BSM boys, lahat po ng key boys, support po natin sila. Yung aking anak si Rin Andina. Yung aking anak si Rin Andina, si Ma'am Erika Alpon Vlogs, Ancotic Channel. Yan, support po natin sila. Pulubing Milyonaryo at saka si Billy Sanggalang. Thank you so much po. Yan. Bye-bye na po mga kalingap. Jesus loves you. Hanggang dito na lang po kami. Nagulat ako sa pasabog ngayon ni Aisa. Nakakagulat talaga. Sige na po. Bye-bye. Thank you so much. Jesus loves you.